Hello, good morning. Good morning to all guys, to all my dear friends, my followers and subscribers. Thank you to all of you sa walang sawang support sa aking YouTube channel po. Sa ngayon, ang ating tatalakayin siyempre ng mga tulog na balita nga hindi pa nasolba dahil nga ang balitang natulog ay kailangan may kalutasan po. So, kung alam ba ninyo kung magkano ang budget yung Panggil Beverage, yan po ay 8 billion po. 7.8 billion po yung binanaw bridge sa Osamis ng gasto ay ang expenses po yan ay 7.8 billion po. Yung sa Cebu po, Cordova Bridge, yung sa ibang pinamalaking bridge sa Cebu, Cordova Bridge, yan po ay 23 billion po ang gasto. So dito tayo sa budget ng Pilipinas, napakaraming pira lumulubo. Ngayon, ang Kongreso at Senado, binigyan siya ng 20 days. So, I think mga more than 3 days na yata. Pero ewan ko kung sumagot na sila, ang Senado at Kongreso, na binigyan siya ng 20 days para magpaliwanag kung paano nilustay ang budget po niya. Ang budget na magic, yung budget ng program, tinilipat sa ang program. Yan po na ang budget po sa DPWH yung 24 is 1.2 trillion po. Diyan po ang ginagawa ng flood control ghost project. So, ngayon, makinig tayo ulit sa what we call malumang balita po, masakit isipin at tatandaan po. So, ito, maganda to. Sa aming posisyon ng oral argument sa ginawa ng Korte Suprema para talakayin ang legalidad ng program appropriations sa ilalim ng 2024 hanggang 2026 national budget. Kahapon, formal nang tinapos ng Supreme Court ang pagtalakay dito. Kaugnay nito, pinagsusumite ng kataas sa hukuman ng memoranda sa loob ng 20 calendar days ang magkabilang partido at resource person na imbitahan ng Korte. Sa ginawang pagdinig ng Korte saan desisyon mula noong Madrid hanggang ngayong Hulyo na wala ng maestrado ang naging pagloko ng program appropriations matapos ang Bicameral Conference Committee o BICAM. Sa ilalim ng National Expenditures Program o NEP, sa bersyon ng Senado at Kamara, pare-pareho itong nakatakda sa 281.9 billion pesos. Ngunit matapos ang BICAM, dadagdagan ito ng nasa nagiging 449.5 billion pesos. Kaya naman kung susumahin, ay lumobo pa ito sa 731.4 billion pesos. Sa interpellation o pagtatanong ng mga maestrado, napula ni Associate Justice Antonio po ang ginawang paglipat ng pondo mula sa program appropriation at tungo sa program ng pondo. If we go to the 2023-24-55 ang program appropriation, lahat doon karamihan doon ng project in emergency. In emergency, what more things should it be in the program appropriation in 2023? We have Dalawang International Airport. How could that be an emergency? That's a long-term project. It would include that appropriation. Bakit ko sinasama? Sa program, natatanggalin mo ibang funding sa program appropriation. Samantala, nabigibang calendar days sa mga nagtitinagda ng Supreme Court para isalita ng Senado at Kamara ang hindi supported documents tulad ng legislation sa delegation at dokumento para pinagdagyan ng proposal. Of Congress, both the House and Senate, to file a compliance with the court under oath, attesting to what you are now telling us, that in fact they do not have the record. Nauna nang hiningi ng SC ang supporting documents, ngunit hindi naman ang Office of the Solicitor General ang sinunod ng kopya nito sa Kongreso. Those are part of the submissions, Your Honor. We relate to our clients, the House and the Senate, and they furnished us with the BICAM report and their joint explanation of the differences in that were effected in the changes during the BICAM meeting, Your Honor. May I share with you, like there are some institutional concerns also for them. They were saying that we have already provided the BICAM report
President Sara Duterte, nilinaw ni Attorney Red Yan po ang balita regarding po sa what you call yung problema sa unprogrammed budget dati sa 24 year up to 26 na nabubo ang budget ng 1.3 trillion po. Yan po. Nagsipuin na ang Supreme Court sa Kongreso at Senado na in 20 days kailangan sila ng magpaliwanag, mag-submit ng dokumento paano ginawa ang budget po sa program. So, again, thank you everyone. Sana ay nagustuhan niyo akong mga balita, mga luma po, bago pa rin ito dahil hindi pa nasulbad ang ghost budget ng Pilipinas. Siyempre yung mga insertion, kung tandaan niyo kung sino nakadiscover ng insertion budget, 241 billion po. Kung walang iba kundi si Congressman ng Davao District, 3rd District ng Davao po. Yan po ang discover at binorder ito sa publiko. Kasama si Duterte, si Atty. Rodriguez, silang tatlo po. Ang sagot ng ating Pangulo ay that is fake news po. Fake news po ang sagot ng ating Pangulo. Again, thank you everyone. Bye-bye. God bless. Mag-ingat po palagi.